Brothers on the Wheels, ngayong episode ay iikutan natin ang maxi scooter ng Racal Autobuy. Ito nga yung Vortex 150cc. Pero bago tayo magpatuloy sa ating ikot, sa mga naisuportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, i-share nyo na po ang ating video at mag-follow na kayo. Kaya mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! What's up mga brothers? Nandito pa rin tayo ngayon sa RHC Angat Bulacan branch mga brothers para ikutan naman ang isa pa sa mga scooter na meron sila. No, so by the way, kung gusto nyo po itong puntahan, i-google map nyo lang po at hindi lang po motor ang tinitinda nila rito. Meron silang iba, meron silang bike, mga 3 wheels, no? Meron pa silang kotse, siyempre under sa Racal Autobuy at mga appliances po. Aircon, washing machine, furniture, you name it mga brothers. Parang one-stop shop lang kayo rito. No, pero siyempre, ang dinayo natin dito mga brad is yung kanilang motorsiklo. Ito na nga yung mga brothers yung nagre-request ng mga brothers natin yan. Ito nga yung Vortex 150 mga brothers o Vortex 150. Ayan, so isa po itong maxi scoot na motorsiklo. I guess ito wala naman tong dinaya pag makikita nyo siya oh. O talagang may sarili siyang hulma, especially yung kanyang harapan mga brothers. So dalawang kulay ito, isang matte black and then itong matte parang midnight blue. Correct nyo nga ako dyan kung mali ako mga brothers, pero parang mas gusto ko to no? Para may dating to eh. So anyway, so itong black ang pinalabas natin no, dito sa harapan mga brothers meron tayong non-adjustable po rito na windscreen. Smoke black po yan, I can say na quality, naka-allen bolts pa. Iba yung hulma ng mukha, ang lapad ng mukha niya mga brad. Parang inspired siya sa mga adventure na motorsiklo, especially yung mga nakikita natin sa market ngayon. Parang hindi rin siya naglalayo sa Hunter 150 na FKM. Ganyan yung hulma, may tuka. Then yung daytime running lights natin dito, ito ang ganda oh, no? Nakapa-letter U. So LED ang ating headlight dito mga brothers. Ito yung low beam niya, projector lamp. Conventional naman yung high beam, no? Ang ating fender, ayan oh, pwede na rin, napiplex. Naka-telescopic port ang ating front suspension with the reflector pa yan mga brothers. Ang gusto ko rito, meron na siyang combination braking system mga brother. Ayan, so pag nagpreno po kayo sa likod, sumasama yung harapan. Maliit lang ang ating disc rotor dito, pero good thing naka CST tayo rito mga brothers, na may tire size na 100 by 80 at 14 inches na wheel max. Ito naka aluminum to at tubeless na rin yung goma. Salatin natin yung gulong, pwede dahil CST. No, may pagka-soft compound na rin, busina natin dito. Okay. At hindi ko pala nabanggit, ang ating brake lever dito is silver po, na non-adjustable po yan. Alright. So napaka-plain lang po, plain and simple lang po, wala nang sticker na nilagay rito si Racal. Etong 3D emblem lang dito na Porter or Vortex 1 na wala na rin 150 mga brothers. Tumungo naman tayo sa bike fitting para dito sa scooter na ito. Aba mga brothers, magugulat ka dahil napakaganda ang setup ng kanyang handlebar na malapit sa iyo at makaganda ang pagkalus ng ating mga braso dito. And for the reference mga brothers, 20 inches lang po halos ang haba ng ating braso. At pagdating naman sa ating seat height, bumababa lang ito ng 760mm na tamang-tama sa mga average Filipino riders na katulad ko na 5'5 lang pababa ang taas. No? At ito mga brothers ay may ground clearance na 125mm habang meron naman siyang bigat na mga brothers na 128kg pagdating sa kanyang net weight. Ang feels ko naman din sa upuan niya napaka-komportable mga brothers, gawa nga ng isa itong maxi scooter mga brothers. Kahit pa dito sa ating magiging angkas siguradong hindi magrereklamo pagdating sa lambot ng kanyang upuan, no? At ito mga brothers, dalawang position po ang meron tayo rito, isang standard at pwede tayong mag put forward kung sakaling nangangawit na tayo, lalong-lalo na sa mga long ride. Dito naman sa likod mga brothers, aba magugulat ka sa grab bar nito dahil ito top box ready na para sa mga universal na
top boxes na mabibili nyo sa market. At ang kanyang unique taillight design dito, aba, napakaliwanag nito dahil LED na rin ito mga brothers. At yung turn signal lights niya is also LED na rin at may sarili na ring ilaw ang plaka natin dito with the reflector, at yung fender nito mga brothers ay extended po. Kaya naman hindi ito basta-basta matakaw sa putik at mapoproteksyonan ang ating backride at mga components dito sa underneath ng motorsiklo. Ang kagandahan, naka-dual shock na rin ang kanyang suspension dito sa likod at naka-upright po ang ating muffler dito with the single exit sa kanyang tambucho. Going naman sa kanyang preno, naka-disc brake na rin ito mga brothers. Sabi ko nga kanina, naka-CBS din ang features nito with the tire size of 120 by 70 at 14 inches na wheel mags na naka-tubeless na rin ang mga goma. Going naman dito sa kanyang handlebar mga brothers, napaka-elegante nga ang kanyang setup dahil naka-naked nga ang kanyang manibela with a standard handle grip at bar end pagdating sa kanyang hawakan. At syempre pa, naka-smart key system na rin ito, kaya naman pa remote na lang tayo rito at papindot-pindot na lang ng ating seats at saka ng ating fuel pagtuwing magpapagas tayo mga brothers. At dito sa gitna mga brothers, naka-digital meter po ito. Sad to say, hindi po natin ito makikita dahil hindi po ito activated dahil brand new nga po ang unit na ito. Ang ating mga switches dito, I can say na meron itong quality kahit papano, at meron pa itong idling stop system para mas makatipid tayo sa gasolina. Kaya naman pagdating sa price point nito, palagay ko mga brad, hindi na rin kayo talo. At syempre pa, makikita nyo rito yung kanyang non-adjustable visor na tumataban sa ating meter panel para kitang-kita natin kahit tirik pa ang araw. Pagdating naman sa makina mga brothers, meron nga itong saradong 149cc. Naka water cooled o liquid cooled ang kanyang cooling system dahil may taas ang kanyang compression ratio na umaabot ng 10.6:1, habang naka 13.7 horsepower at 8,000 RPM ang kanyang dulo. At umaarangkada ito mga brothers on the wheel ng 14 Nm of torque at 5,000 RPM. Syempre pa, naka single overhead kami to with the 2 valves. At ito ay fuel injected na rin at mayroong tank capacity na 8 liters. At mayroong estimated fuel consumption na umaabot ng 35 to 40 kilometers per liter na depende po yan sa bigat, throttle hobby nyo at sa road condition na inyong daraanan. At pagdating naman sa starting, meron na lang itong electronic. At ngayon mga brothers, nakaikot na nga tayo dito sa Vortex 150 ng scooter ng Racal Autobuy. At ngayon pag-usapan natin ang kanyang updated SRP na merong presyo na 99,000 pesos. At kung gusto nyo po itong kunin ng terms o hulugan, mag-PM lang po kayo sa ating page. Yan po ang Sork Moto para po ma-assist kayo kung gusto nyo mag-apply online. So once again, mag-comment po kayo ng yes kung nagustuhan nyo po ang scooter na ito at kung isa kayo sa nag-aabang na ma-test ride ang motorsiklong ito. Ako nga po ulit si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright. Shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it, shake it, bake it, make it. Every flavor, every taste. Gonna take it, cook it.